Ganito po ang trabaho ng ICI, Fact-Finding Committee. Marami na po silang naisumite sa DOJ, marami na po silang nasumite sa Ombudsman. So ang ibig pong sabihin yan, hindi po natulog, nagpahinga, hindi nag-relax ang ICI. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, good morning. The Independent Commission for Infrastructure is set to cease operations today, March 31. I refer to Section 10 or the sunset clause of EO 94 that created the ICI, and I quote, "The ICI shall be rendered functus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created, or unless sooner dissolved by the President." Ang tanong ko po, ma'am, ano ba ang naging basihan ng pag-dissolve sa ICI? Is it because the President thinks the ICI has fully accomplished its mission, or has the President officially dissolved the ICI? Okay. Sabi nga natin at nabanggit mo ang Section 10, ang sunset clause, kung saan binanggit ang functus officio in Latin. Ibig sabihin, sila naman po ay nag-report at mismong si Justice Reyes ang nagsabi na na-accomplish na nila ang kanilang trabaho. At yun po magiging basihan. At kung sila man ay matatapos ngayon, yan po ang magiging basihan dahil yan po ang isinasaad sa Executive Order 94. Yusek, may update na ba sa naging pag-aaral ng Malacanang sa report ng ICI? I remember in a previous briefing you told us that it's taking a bit, it's taking some time dahil mahaba-haba po yung report. Nabasa na ho ba ito ng Pangulo at anong naging takeaways niya? And is there any new directive to the Ombudsman or maybe the DOJ? Hinayaan niya po ang ICI na mag-decide kung ito po ay tatapusin ang kanilang trabaho base sa kanilang accomplishments. At nung nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report sa DOJ at sa Ombudsman at siya mismo ang nagsabing tapos na po ang kanilang mandato. So, doon lang po nagre-rely ang Pangulo. Ma'am, last, sorry. Ang sabi nyo kanina sa mga nag-iisip na, or siguro yung mga bitin sa naging pag-iimbestiga ng ICI, sabi nyo, gumising sila dahil maraming ginagawa ang gobyerno. But hindi rin ho siguro natin mayaalis na marami ang underwhelmed if not disappointed because the creation of the ICI raised expectations of the administration's resolve to hold corrupt officials accountable. Pero may mga tanong pa rin ho hanggang ngayon yun na yun. Dahil wala pa hong nakukulong na malalaking isda. Okay, ganito po ang trabaho ng ICI, Fact-Finding Committee. Marami na po silang naisumite sa DOJ, marami na po silang nasumite sa Ombudsman. So ang ibig pong sabihin yan, hindi po natulog, nagpahinga, hindi nag-relax ang ICI. Ngayon po, lahat po ng kanilang nairekomenda, nakasuhan o for further investigation, nasa kamay na po yan ng DOJ at ng Ombudsman. Sa totoo lamang po, mukhang overwhelmed po ang Ombudsman at ang DOJ sa dami po ng mga kasong pinaparekomendang sampahan dito patungkol sa flood control project. So, hindi po masasabing yun lang ang naging trabaho ng ICI. Ang masasabi po natin, iyon ang naging trabaho ng ICI. Paninindigan po natin, ma'am, that the investigation and the prosecution will spare no one. Of course, yan ang No gusto. matter how high up. Definitely. Kahit sino pa yan, kung meron kinalaman, may ebidensya, hindi puro pamidya. Sabi nga natin, stop the drama. We have to start working. Marami po kasi nagdadrama sa media. Ang kailangan natin dito, ebidensya. Ebidensya na siyang magtuturo at siyang magiging basihan para ma-prosecute ang mga taong involved.